Ah, eto sunod, mga kababayan. Nako po, ano yang sunod, Ken? Eto na, mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan ay patungkol po ito, mga kababayan, kay Sara Duterte. Mhm. Patay tayo diyan, mga kababayan. Si Sara Duterte, eto ang pinakamalaking pagkabisto ni Sara, mga kababayan, na talagang nagalit siya. Oo, Sara All Japan. Mga kababayan, kung naalala ninyo, inilabas po ng palasyo na si Sara Duterte ay babiyahe ng Japan. Ngayon, noong nalaman ng palasyo at inanunsyo ng palasyo na babiyahe si Sara ng Japan, nagalit. Bakit? Kasi mga kababayan, yun palang planong yun ay ganito ang gawin nyo. Ganito pala ang gagawin niya. According sa chismis na huwag paniwalaan. According sa chismis na aking nakalap, balak pala talaga ni Sara pumunta ng Japan at mag-file ng asylum sa Japan. Kasi ramdam niya na may warrant na siyang lalabas. Yun ang sabi ng chismis. No? Balak niyang mag-file ng asylum sa Japan. Kasi ang Japan is pwede kang mag-file ng asylum doon. No? Para doon ka manirahan, doon ka mamuhay, at ang irason mo ay political persecution. So ngayon, mga kababayan, totoo ba yan na pwede kang mag-file o mag-seek ng asylum sa Japan? Yes, which is yan ang ginawa ni Peebles. No? Si Peebles Talakera, ganyan ang ginawa niya, nag-asylum siya sa Japan. Kasi mga kababayan, si Sara Duterte ay alam niya na aarestuhin siya anytime soon dahil sa kasong grave threat. Ngayon, mga kababayan, ganyan din ang ginawa ni Jid Mabilog. Kung naalala nyo si Mayor Jid Mabilog ng Cebu, ng Iloilo, ganyan ang ginawa niya noong hinahunting siya ni Digong na ipapatay. Pumunta ng Japan, nag-asylum sa Japan, hanggang sa pumunta ng Amerika, nag-asylum sa Amerika, at nakapasa naman. Take note, mga kababayan. Yun pala ang balak talaga ni Sara. Ang nangyari, mga kababayan, ni Sara Bangag ay ganito po. Inanunsyo kasi ng palasyo na may travel siya. So ngayon, syempre, nagalit si Sara. So ang ginawa ni Sara ngayon, dahil nabisto na siya'y tatakas, ang ginawa niya ay hinamon ngayon ang palasyo. Bakit daw pag siya ay lumakad or may travel, pinapaalam? Bakit daw pag ang palasyo may lakad, hindi daw sinasabi? So, china-challenge ngayon ni Sara ang palasyo. Ito po, mga kababayan. Naku po, patay tayo dyan. May balak palang tumakas. Mga kababayan. May balak na tumakas. Sa ibang matter naman po, no, dun sa travel authority ni Vice President Sara Duterte na na-cancel. May we just clarify the timeline kung kailan po siya nag-apply for travel authority at kailan po niya ito kinancel? Ang nakita ko po na dokumento at naipasa ko sa inyo, na ibigay ang travel authority August 17. August 17, 12:41 PM natanggap ng DepEd ang patungkol sa, ng OVP. Natanggap ng OVP na yung travel authority na ibinigay sa kanya. At nung pinakancel niya ito, natanggap po ng team na pinapakancel niya po ang travel authority 6:07 PM. So, sa ating pagkakaalam, nagkaroon na ng balita na mayroong travel authority at kayo po ang mga witness ko at inalam niyo naman po sa akin kung ito ay confirmed. Wala pong lumabas na balita mula sa amin.
tinanong nyo lamang kung confirmed po ang travel authority ng Vice Presidente at bilang tugon ay sinabi namin confirmed. So una po nyo nalaman yung tungkol sa travel authority at i-confirm lang namin. At na-confirm ko nga po mga bandang alas 6 ng gabi. Pero mas minauna po yata ang nakapag-confirm na bago ako. Sunod na tanong mula. Maliban po dyan. Ayan, okay na no? Pati yung kung kailan kinancel. Okay. Okay, sunod, Maricel Alili, TV5. Magandang tanghali po. Yusek, after the exchange of statements last night between your office and the office of the Vice President with regards to the travel authority, the Vice President has released another statement. She said that transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone. The Office of the President issues travel authority to numerous government offices, including its own officials and employees. Pero yung last part po ng statement, sabi niya, from here on, we expect that all travel authorities issued by the palace, together with the corresponding travel expenses and public funds involved, be made available to the public. Your comment po. Sa parte po ng Office of the President, lagi naman po transparent ang Office of the President pagdating po sa pagbabiyahe. Nagkakaroon pa nga po ng pagre-report, may kapihan pa po, at nakikita niyo po kung ano ang nangyari sa mga foreign trips, official visits, working visits ng ating Pangulo. Hindi po yan nakatago. Hindi po yan itinatago. Narinig nyo? So, sa madaling salita, mga kababayan, noong kinonfirm ni Yussi Claire Castro na may biyahe si Sara, na-confirm niya sa media, oo, may biyahe. Pero nung pagkailang oras nakalipas, kinancel daw ito ni Sara. So, may nag-post ulit na ikinancel. Pero mas nauna kasi yung pag-confirm na may biyahe siyang Japan. So, ang tanong ngayon, bakit kinancel? Kasi, unang mangyari kasi mga kababayan, mako-question kasi siya. Alam naman niya na ang Pilipinas ay nasa kalagitnaan ng baha. Krisis sa baha. Malakas ang habagat. Lalim ang tubig. Tapos magbiyahe ka Japan. So bakit mas unahin mo pagbiyahe ng Japan kaysa sa tulungan yung mga nabahaan? Kaya nga hinanap siya ni Congressman Abante. Ngayon, sabi naman ng mga DDS, bakit daw si Sara ang hanapin? Si BBM naman daw ang commander. Doon na nga tayo eh. Si BBM ang commander, under of command si Sara. So hindi porkit si BBM ang commander, si BBM ang gagawa. So ano bang gagawin ng commander? Ang command ng commander is utusan ang mga under niya na tulungan ang mga nabahaan. So bakit si BBM ang sisihin? Sino ba si Sara? Under ni BBM or ahead kay BBM? Di ba? Under siya. Pangalawa, mga kababayan, ang rason, mabubudyak si Sara dyan. Bakit? Bakit siya pupunta ng Japan? Tatakas ba siya? Ganun kasi ang tanong. Either tatakas or either maglakwat siya sa kalagitnaan ng baha. Masisira siya eh. Kaya kinancel. Pero according sa chismis, tatakas daw. Hindi natin alam, chismis nga. Alam nyo na, mga kababayan, kaya medyo mahirap, no? Mahirap yung mga ganyan na bagay, yung mga ganyang ginagawa. Ano yan eh, sabi nga ni Pulongski Iyotman, ano daw? Yan daw ang mga mindset ng mga military. Ganun ba yun? Military mindset or may three-ring mindset? Military ring? Sabi, that's the mindset of the military troops. When they are caught, they will run or skip. The sin against the law. Ganun ba yun? Military ba? Hindi eh. Mindset yan ng mga scammer. Pag nabisto, mag-iba ng way. Pag nabisto, mandamay. Sakit na ni Sara yan. Pag nabisto siya or napuna siya, ang gagawin niya,
Ang gagawin ni Sara, mangdamay siya. Katulad niya, nabisto siya, na lagi siyang travel. Ngayon, ang gusto niya para hindi siya mapahiya, idadamay niya. Bakit yung presidente hindi niyo pinapaalam? Sino bang hindi nakakalam na laging open naman yan kung saan pupunta ang presidente? Nalalaman naman yan. Siya lang naman yung pumupunta ng kung saan-saan na magagalit siyang malaman. Natural. Kung gusto mong magbiyahe ng hindi ka nalalaman, mag-resign ka. 'Di ba? Di ba? Kung gusto mong malaman, kung gusto mong hindi malaman kung saan ka pumunta, mag-resign ka, mag-private citizen ka. Di ba? Para walang issue kung saan ka pupunta, saan ka mag-travel. Ganun lang, di ba, mga kababayan? Ngayon, kung ayaw niyang malaman kung saan siya pumunta, di. Tandaan mo, Sara, tax ng taong bayan yung binayad sa'yo. Natural malaman ng taong bayan yan. Pangalawa, yung mga bodyguards mo, tax ng taong bayan yung kinakain yan at pamasahin yan, hindi sa'yo. Do you think ililibre ni Sara yung mga security niya? Tax ng gobyerno yan. Sa gobyerno galing. Pera ng taong bayan yan. 'Di ba? So, may karapatan ng taong bayan malaman kung saan ka pupunta. Ngayon, kung ayaw mong malaman kung saan ka pupunta, di mag-resign ka. Tapos ang usapan. Bakit ka natatakot na malaman kung saan ka pupunta kung wala kang tinatago? Yeah? Bakit ayaw mong malaman na pupunta ka ng Japan? Bakit? May tatakasan ka ba? May tinatago ka? May nililihim ka ba? Natural lang malalaman ng tao dahil pera ng tao yung ginagastos mo. O sabihin natin pera mo yung pinamasahe mo puntang Japan, paano yung mga staff mo? Paano yung mga security mo? Okay lang sana kung pupunta ka ng Japan, ikaw lang mag-isa, wala kang kasamang secretary, wala kang kasamang staff. Nako, Diyos ko. So yun lamang po mga kababayan, yung ating reaksyones, no? Sa mga oras na ito. 'Di ba? Klarong-klaro, mga kababayan. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po and see you next vlog. God bless po. Thank you. And bye-bye. Maraming salamat.